In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," ani Jesus. "Pangalagaan mong aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat tatlo na siya nitong tinanong. "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit, pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy maparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko, ngayong Biyernes, sa ika-7 linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, at paggunita kay Santa Rita of Cassia. 3 beses tinanong ni Jesus si Pedro, "Iniibig mo ba ako?" At 3 beses ding ipinagkatiwala ni Jesus kay Pedro ang kanyang mga tupa. Hindi lang pala sapat ang mahal kita, Lord. Ang tunay na pag-ibig kay Kristo ay nakikita sa paglilingkod, pananalangin, pagpapatawad, pagsunod kahit mahirap, at pagiging matatag sa pananampalataya. Si Pedro ay nagkamali noon. Itinanggi niya si Jesus ng 3 beses. Pero hindi siya isinuko ng Panginoon. Sa halip, muli siyang tinawag at pinagkatiwalaan. Ganito magmahal si Kristo. Nagbibigay ng panibagong pagkakataon. Sa panahon ngayon,
Marami ang nagsasabing mahal nila ang Diyos, pero walang oras magsimba. Tinatamad magdasal. Galit agad sa kapwa. Puro social media. Pero walang panahon sa salita ng Diyos. Minsan nga, paggising pa lang, good morning Facebook. Pero si Lord, hindi man lang nasabihan ng salamat. Salamat po sa panibagong buhay. Minsan naman, kapag may problema, Lord, tulungan mo ako. Pero kapag okay na ang buhay, sinson si Lord. May iba rin na gustong maging leader, pero ayaw maging servant. Pero malinaw kay Pedro ang beli ni Jesus. Pakainin mo ang aking mga tupa. Ibig sabihin, alagaan natin ang pananampalataya ng ating pamilya, mga anak, kapwa, at komunidad. Bilang mga Romano Katoliko, paano tayo manatili sa pag-ibig ni Kristo? Magdasal araw-araw kahit maikli. Dumalo ng banal na misa, mangumpisal at tumanggap ng komunyon. Magpatawad kahit mahirap. Ibahagi ang salita ng Diyos. Tulungan ang mga may sakit, mahirap at nalulungkot. Bigyang mabuting halimbawa sa pamilya at komunidad. Tularan natin ang mga santo, gaya na manag-alay ng buhay para kay Kristo, na naging halimbawa ng pagtitiis, panalangin at pagpapatawad, na iniwan ang kayamanan upang sundin si Kristo, na naglingkod sa mahirap ng buong pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig. Turuan mo kaming magmahal at sumunod sa iyo tulad ni Pedro. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang manatili kaming tapat sa gitna ng pagsubok at tukso ng mundo. Ipinapanalangin namin ang lahat ng may karamdaman, pisikal, emosyonal, mental at espiritual. Ipagkaloob mo po ang kagalingan at lakas kina Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Butz, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, Ami, at sa aming buong pamilya, at sa lahat ng nakabasa, nakikinig at nakanood nito na may karamdaman. Pagpalain mo ang lahat ng mga kaparian, aming mga obispo, ang aming kuraparoko Diocesan Administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, Erlinda, at gabayan mo ang aming mahal na Santo Papa, Pope Leo XIV,
Basbasan mo rin ang gobyerno ng Pilipinas, ang aming Presidente Ferdinand Marcos Jr. upang manaig ang katotohanan, pagkakaisa at malasakit sa bayan. Kaawaan mo po ang mga pumanaw naming mahal sa buhay. Kasama sina Papa Francisco, Janet Hiram, Padre Cesar, at lahat ng aming idinadasal. Naway makamta nila ang walang hanggang kapahingaan sa pamamagitan ng intersesyon ng mahal na Birheng Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad, sakit, kasamaan at kapahamakan. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!